Nakatakda naman gumawa ng ilang proyekto si Ate Guy dito sa Pilipinas, kabilang ng isang pelikula tungkol sa buhay ni Emilio Aguinaldo bago siya bumalik ng LA. Wow! Nelson, nakita mo, kasama ka ba doon sa magulo kanina na nagsisikuhan to get a picture of Miss Nora? Kasama tayo doon kanina at talagang kitang-kita natin. Actually, mga ilang inches lang yung layo sa atin ni Ate Gaya, no? Kitang-kita natin talagang umiiyak siya, talagang miss na miss niya yung mga Noranians niya na talagang all through the years daw sinuportahan siya. Nagbigay pa siya ng statements kung ano yung mga balak niya dito, sasabak ba agad sa showbiz, bisita lang ba siya dito, babalik sa States, ano mga balak niya? Alam mo, bilang na raw yung araw niya dito at talagang babalik daw siya ng LA matapos siguro mga ilang araw kasi may tatapusin lang siyang pelikula, may ilang proyekto lang siyang nauohan dito. Pero sigurado daw na talagang matutuwa tayo doon sa mga gagawin niya at yung mga nakamiss sa kanya ay talagang matutuwa rin sa mga projects na inuohan niya. Concert, walang concert? Wala pa siya nabamagit. Alam mo, kanina Susie, nung kinakausap natin siya, ay talagang paos, walang boses si Nora at sabi niya, mamaya na lang daw siya magsasalita at medyo ipapahinga niya muna yung kanyang boses. Wow, si Kuya Germs must be so happy to see her dahil everyday sa radyo nagpapatugtog siya ng mga kanta ni Nora Honor. Tama, Susie. Maraming salamat sa iyo dyan, Nelson Canlas. Thank you so much. Pero nakapagpabalik sa kanya si Governor, ER? Oo, dahil may pelikula. May pelikula. Yes. Pakita naman natin. My brother. Ray Pabalo. Welcome back, Goy. Mga Noranians, buhay na naman. Okay, sa ibang balita, eto na. Hoy, naka-technical arrest po ang 4 na sundalo sangkot umano sa pag-torture o yung pagpapahirap sa isang hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf. Isang opisyal at 3 enlisted personnel na mga scout ranger daw. Mula sa Special Operations Task Force sa Basilan ang may gawa nito. Ayan, si Abdul Khan Ajid Balinting. Dati, ngayon, di na siya, yung tsura niya, iba na eh. Di na maidilat ang mga mata dahil sa pasang bunga ng pag-torture sa kanya. Tatad din ng pasa ang kanyang buong katawan at napnos. Ang balat na ayon sa kanyang kapatid ay sinunog daw sa report ng Basic o ng Basilan Human Rights Action Network alas 5 ng madaling araw ng July 23 nang kunin si Balinting sa kanyang bahay sa barangay Libog sa Sumisi, Basilan. July 27 na raw ng pakawalan ito matapos magsampa sa korte ng writ of amparo ang kanyang mga kaanak. Inimbestiga na ngayon ng liderato ng AFP ang di umunay pagtotorture kay Balinting. These soldiers involved in human rights violations shall have to face our General Court Martial and Criminal Court once investigations show that they have indeed violated human rights. Parang siya na pagbuhusan ng galit kasi namugot ng ulo ng mga sundalong Marines natin. Okay, pasadalan natin ang mga aksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports. Isang AUV na may hila-hilang pickup sinalpok na isang taxi sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At ang tumigil ang isa pang AUV para sa Maklolo, sinalpok din siya ng isa pang taxi. Yan ang karambolang report sa Ronda Report ni Oscar Oida. Oka. Yes, si Igan abot sa 4 ang sugatan kabilang isang 5 buwang buntis na babae matapos maganap isang aksidente dyan sa may Conant Avenue kaninang alas 11 magabi. Hila-hila raw noon ng AUV ang isang pick-up ng biglang salpukin ng isang lumaragasang taxi. Sa puntong ito, Igan, napahinto naman ang isang paparating na AUV na nais lang daw sanang sumaklolo. Pero di pa man siya nakakababa ng sakyan, isa namang taxi ang sumalpok sa kanyang likuran. Sa lakas ng pagkakasalpok, Igan, basag ang uso ng taxi driver habang sugat naman ang 3 nitong pasahero kung saan isa para sa mga ito ay isang 4 na buwang buntis na babae. Agad naman ay sugod sa ospital ang mga nasugatan sa insidente. Yun nga lang, tumagal din na mahigit 1 oras bago na alis ang mga nagkarambolang mga sakyan. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Okay, ito na. Habang nagbabantay tayo sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, ito po ang isa pang pasakit para sa ating lahat. Ang isa na namang round ng oil price hike. Ting, 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 ting. Martes po ngayon ang traditional na araw na paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya ang Shell at Sea Oil nagtaas na ng presyo ng kanilang unleaded gasoline madaling araw. May dagdag sila ng 20 sentimo sa kada litro ng gasolina. Susunod din sa parehong pagtaas ang Petron, Chevron, Caltex at
Phoenix Petroleum ngayong alas 6 ng umaga. Pero may good news naman. May bawas na 50 sentimo sa kada litro ng diesel at 25 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ipinatupad yan ng Shell at Sea Oil kanina madaling araw at susunod din sa parehong halaga ng rollback ang Petron, Chevron at Phoenix Petroleum ngayong alas 6 ng umaga. Sabi hindi kerosene yung ginagamit sa sasakyan ko. Linggo-linggo na lang. Samantala, ito naman po, binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard ang banta ng oil spill o pagtagas ng kargang langis ng lumubog na barkong MV Asia Malaysia sa Calabazas Island, Ahoy, Iloilo. Galing Cebu at patungong Iloilo ang barko na may sakay na mahigit 160 pasahero at tripulante. Nang bigla itong tumagilid at tuluyang lumubog noong araw ng Linggo. Ang problema, ang banta ng pagtagas ng 21,000 litro ng fuel cargo. Kahapon, nagsagawa ng aerial inspection ng Coast Guard para alamin kung nagka-oil spill. Bagamat selyado naman daw ang mga tangke ng fuel, posible raw na hindi nito kayanin ang pressure sa ilalim ng dagat o di kaya'y tumama sa matigas na bato o coral. Bagamat wala pang pagtagas sa ngayon, handa naman daw ang Coast Guard sa cleanup. Hindi rin posible nga maiahon pa ang barko. Kaya ang balak ng Trans-Asia Shipping, umupa ng kumpanyang hihigop sa natitirang langis. Patuloy rin daw ang pag-asikaso ng kumpanya sa mga apektadong pasahero. Okay, balitang sports tayo mga igan. Two-time world champion, Philippine Dragon Boat Team. Tumulak na papuntang Amerika. Alas 10 kagabi nang umalis ang Dragon Boat Team upang depensa ng kanilang titulo laban sa 70 koponahan mula sa iba't ibang bansa. Kabilang ng powerhouse team ng USA, Germany at China. Karamihan sa koponahan ay mga sundalo pero ang nakakabilib po, ilan sa kanila ay mga mangingisda na galing Bacolod. Kalahati lamang na orihinal na koponan ang nakaalis dahil sa problemang pinansyal. Gayunpaman, tuloy pa rin ang laban para sa kinatatakutang Dragon Boat Team. 2 world record na kasi ang kanilang hawak na nakuha nila noong 2007 sa Sydney, Australia at noong 2009 sa